Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is nagpapalis ang Diyos anak ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Diyos Ama. Kasi ang Diyos Ama ang nagbigay ng kapangyarihan para sa kanyang anak na si Jesus Christ. Binigyan Diyos ng kapangyarihan na katulad niya. Kung ano kapangyarihan ng ating Diyos Ama, ganoon din ang kapangyarihan ng Diyos Anak. Siya ang nagligtas sa atin, pinako niya ang kanyang tinubos niya ng buhay ang kanyang mga kasalanan dito ng mga tao sa mundong ito. Tinubos ng buhay ng Diyos Anak ang mga taong makasalanan, tinaya niya o sinugal niya o napapako siya sa krus para matubos ng mga kasalanan natin dito sa ibabaw ng lupa. Wala pa tayong kasalanan, ang kasalanan ng ating Diyos ay ang kasalanan ng mga magulang natin sa Eva at Adan, dala na natin yung sinumpa kasi sila. Kaya tayo mga kanunuan o generation ay makasalanan na. Dala na natin yun kasi sumpa yun. Sumpa hanggang ka apo-apo hanggang generation of generation may kasalanan tayo. Kasi nga yung mga magulang natin na si Eva at Adan, unang mga magulang natin ay gumawa ng kasalanan at hindi sinunod ang ating Diyos Ama. So ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ ang pumutol nun. Pinutol niya yun mga kasalanan natin dito sa ibabaw ng lupa, yung mga mataong makasalanan. Kasi kung once na magsisi ka sa mga kasalanan ng gawa mo, papatawarin ka ng ating Diyos Anak. Pero pag lumalapas tayo ka sa Diyos Espiritu Santo, ay tsak na tsak, hindi ka mapapatawad. Pero kapag ikaw isang tao, mabuting tao, at ginagampanan mo yung pagiging mabuting tao dito sa ibabaw ng lupa, ay tsak na tsak, ligtas ka kasi ginagawa mo yung pagiging mabuting tao dito at gumagawa ka lang ng puro kabutihan para sa kapwa mo at nag-iisip ka na ikabubuti ng kapwa mo. Ang Diyos Anak ang nag-aalis ng mga espiritu sa tao kasi nga yung mga tao na yun, wala sila kasi silang Diyos sa pagkatao nila. Puro kademonyuhan ang mga pumapasok sa kanila kaya pinapasok nila sila yung mga mahihina yung pananalig. Wala kasi silang kinikilalang Diyos, amang buhay na nasa langit at Diyos Anak. Kaya ang Diyos Anak, dati nung una pang nabubuhay siya dito sa mundong ito, na binaba siya ng kanyang Diyos Anak, Diyos Ama, para mabuhay ang ating Diyos Anak at maligtas tayo at ipako to sa krus. Naligtas na rin tayo sa mga kasalanan natin. Basta magsisisi lang tayo ng buong puso at kaluluwa at gagawa ng makabutihan dito sa ibabaw ng lupa, ang mga kasalanan natin ay mapuputol yun lahat at mapapatawad tayo ng Diyos Anak. Siyang magliligtas sa atin kahit sa kamatayan. Ililigtas niya tayo kahit sa impyerno. Basta magsisi ka lang ng buong puso at kaluluwa mo at hindi ka na muling gagawa pa ng namang mali na para sa kapwa-tao mo. Ang pagsisisi ng isang tao, once na nakikita yan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ay tsak na tsak, maliligtas tayong lahat. Basta gagawa lang tayo lahat ng kabutihan, ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Mag-iisip lang tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin at maging mapagmahal sa magulang at mga respeto. Huwag tayong sasagot o magdadabog o lalabanan natin ang magulang natin. Masama po yun. Mapagmahal na anak para ang blessing ay magaan para sa ating buhay. Kaya dito na lang po akin advice. Ingat po tayong lahat and God bless.